Sinubukan ni Tsukasa na protektahan ang isa nilang kaklase, ngunit nabasag ang kanyang espada at pati mga braso niya ay durog sa lakas ng palo ng Minotaur. Si Akira ay sumugod upang tulungan siya, ngunit maging ang kanyang dagger ay nabali rin sa matigas na katawan ng halimaw. Sa sandaling iyon, unti-unting bumigay si Tsukasa, hindi lang ang katawan kundi pati ang isipan. Paulit-ulit niyang ibinulong na siya ang bayani, na tungkulin niyang iligtas ang lahat, tila ba inuukit sa kanyang sarili ang bigat ng responsibilidad. Humarap si Akira sa kanya at diretsong sinabi, hindi niya kailangang akuin ang lahat. Ang kanilang mga kaklase ay hindi mahina, nakapagsanay rin sila at kaya nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ang kapangyarihan ng bayani ay hindi dapat maubos sa mga ganitong labanan, kundi dapat itabi para sa tunay na kaaway, ang hari ng demonyo. Kung ikaw ang nagpoprotekta sa lahat, sino naman ang nagpoprotekta sa iyo? Mariing tanong ni Akira. Ngunit tila ba nahuhulog na si Tsukasa sa isang psikolohikal na bangin. Doon na humingi ng tulong si Akira, sumulong ang isang manggagamot, si Honyama Shiori, at isang disenchanter, si Ueno Yuki. Habang ginagamot ni Shiori ang durog na braso ni Tsukasa, sinubukan ni Yuki na alisin ang kakaibang impluensya, at natuklasan niyang ito ay isang sumpa. Matindi ang paglaban ng sumpa, at pinilit niyang ulitin ang proseso upang kahit paano'y makalaban dito. Samantala, nag-aalala si Akira kung iwan ba niya ang mga manggagamot ng walang bantay. Ngunit isang kaklase ang humawak sa kanyang balikat at nagsabi, kaya na namin ito. Hindi na pwedeng si Tsukasa lang ang umako ng lahat. Kami naman ang tatayo. Ikaw, tumulong kay Commander Saran. Napatigil si Akira, at sa unang pagkakataon nakita niya ang determinasyon ng kanyang mga kaklase na lumaban bilang tunay na mga kasama. Tumango siya at iniwan si Tsukasa sa kanilang pangangalaga, saka sumugod patungo kay Saran na nakikipaglaban na sa dambuhalang Minotaur. Basag na ang kanyang espada, ngunit buo ang kanyang loob. Naalala nilang dalawa ang isang teknik na kanilang pinagpraktisan, isang mapanganib ngunit makapangyarihang kombinasyon. Tinignan siya ni Saran, wariin nagdadalawang isip, ngunit pinakita ni Akira ang kanyang matatag na paninindigan. Hindi ako mamamatay dito, mariin niyang sinabi. May kapangyarihan ako, at hindi ko na kailangan pang ipagtanggol ng iba. Lalaban ako. Umiti si Saran at tumugon, kung ganoon, babalik tayong lahat ng buhay, mga kabalyero, mandirigma, at ang ating bayani. At sabay silang sumugod upang harapin ang halimaw, dala ang panata na walang maiiwan sa kailaliman ng labirinto. At dito nagtatapos ang chapter 3 ng Gray Status, as an assassin obviously exceeds the heroes. Gusto niyo ba ng chapter 4? Mag-comment na sa baba mga ka-TV at hanggang sa susunod na kabanata, paalam.